Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Justin Mamolo mula sa PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At narito ang mga balitang dapat niyong abangan. ₱1 milyong halaga ng shabu na samsam mula sa Regional Priority Target sa Pangasinan. 3 Chinese national nasa kote sa Catanduanes sa paglabag sa immigration law. At robbery hold-up suspect arestado sa hot pursuit operation. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tinatayang ₱1 milyong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba sa matagumpay na bypass operation na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng isang regional priority target sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ang report mula kay Police Corporal Mark Anthony Pico. Ang isang regional priority high-value individual target at nasamsam ang tinatayang ₱1,088,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isang bypass operation na isinagawa sa bypass road ng Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Pangasinan Police Provincial Office ang operasyon sa tulong ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team Pangasinan RIU-1, Regional Police Drug Enforcement Unit, PRO-1, PDEG SOU-1, Lingayen Police Station at PDEA Regional Office 1. Kinilala ang suspect bilang isang 38 anyos na construction worker mula sa bayan ng Mangaldan. Na-recover mula sa kanya ang 2 heat shield at 5 knot-tied transparent plastic sachets na naglalaman ng humigit kumulang 160 grams ng shabu na may standard drug price na umabot sa ₱1,088,000. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Brigadier General Dendo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, malaking tagumpay ang operasyong ito sa patuloy na kampanya laban sa ilegal na droga sa rehiyon. Ang operasyong ito ay nagbibigay ng matinding hampas sa operasyon ng ilegal na droga sa rehiyon. Ang matibay na koordinasyon at pagtutulungan ng ating mga unit at katuwang na ahensya ay patunay na ating dedikasyon para sa ligtas na Ilocania, pahayag ni Police Brigadier General Reyes. Ang tagumpay na ito ay patuloy na nagpapakita na ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan
at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. Walang kawala sa batas ang isang babaeng nakatalang top 3 provincial level most wanted person na sangkot sa iligal na droga matapos siyang maaresto ng PNP sa Mariveles, Bataan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Mariveles Municipal Police Station, katuwang ang Bataan 1st at 2nd Provincial Mobile Force Companies, Bataan Maritime Police Station, CIDG Bataan at PIDMU Bataan PPO, ang isang most wanted person provincial level sa Barangay Townsite, Mariveles, Bataan. Kinilala ang suspect bilang isang 27 anyos na babae, residente ng Barangay Townsite, Mariveles, Bataan, nakabilang sa listahan ng top 3 provincial level most wanted persons. Ayon sa ulat, arestado ang suspect sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Mariveles MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO, nananatiling matatag ang Bataan PNP sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga at sa masigasig na paghuli sa mga most wanted persons upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng buong lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value individual matapos maaresto sa isinagawang bypass operation sa Lucena City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jessie Cris Obrero. Na naaresto ng mga tauhan ng Quezon Police Provincial Drug Enforcement Unit ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa Lucena City. Kinilala ang suspect na si alias JP at nahuli sa Puroknara, Barangay Isabang, Lucena City. Sa isinagawang operasyon, nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 65 gramo ng hinihinalang shabu na may nagkakahalagang 1.3 million pesos. Agad na dinala sa kustodiya ng mga otoridad ang nasabing suspect, habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon pa sa Quezon Police Provincial Office, sa pamumuno ni Police Colonel Albesia, magpapatuloy ang kanilang pinaigting na operasyon kontra iligal na droga sa buong lalawigan. Sa ilalim ng direktiba ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, Regional Director ng Pro-Colaboración, bilang bahagi ng kampanya ng PNP laban sa kriminalidad at droga. Mula dito sa Calabarzon, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Cris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Nasa kote ng mga tauhan ng Occidental Mindoro Maritime Police Station ang isang lalaking sangkot sa iligal na pangingisda sa isinagawang operasyon sa karagatan sakop ng San Juan or San Jose, Occidental Mindoro. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Desiree Padilla. Matagumpay na nasakote ng mga tauhan ng Occidental Mindoro Maritime Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Patricio E. Corcha Jr. ang isang individual na sangkot umano sa iligal na pangingisda sa baybaying bahagi ng Barangay 5, San Jose Occidental Mindoro nito lamang Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa ulat, nagsasagawa ng regular na inspeksyon ang mga operatiba ng MARPSTA nang mamataan nila ang isang unmarked motorized fishing bangka na may kulay asul, puti, dilaw at berde at tinatayang may 3 gross tonnage pababa. Ayon sa mga otoridad, pinaghihinalaan ng mga sakay nito ay sangkot sa paggamit ng pampasabog para sa iligal na pangingisda. Sa sinagawang masusing inspeksyon, natuklasan ng mga pulis ang isang improvised explosive sa loob ng mga timba ng mga pinaghihinalaang mangingisda.
Ang naturang pagkakatuklas ay malinaw na paglabag sa Section 92 ng Republic Act No. 10654 na nagpaparusa sa pagmamay-ari ng mga pampasabog at nakakalasong kemikal para sa ilegal na pangingisda. Kaugnay nito, sinailalim sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Occidental Mindoro sa pangunguna ni Ginoong Archie Alubografon ang mga nakumpiskang isda. Batay sa resulta ng pagsusuri, napatunayan ng mga ito ay nahuli gamit ang pinagbabawal na pamamaraan na lumabag naman sa Section 126 sa parehong batas. Dahil dito, agad na inaresto ng mga otoridad ang nasabing individual at inihain ang kaukulang kaso sa Municipal Trial Court ng San Jose. Ayon sa MARPSTA, ang operasyon ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng mga tauhan nito sa pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa yamang dagat ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. 3 Chinese national ang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang operasyon sa Virac, Catanduanes dahil sa umano'y paglabag ng immigration law. Ang kabuuang mga balita mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Levendino Jr. Arestado ang 3 Chinese national sa isinagawang operasyon ng Bureau of Immigration sa Barangay Cavenitan, Virac, Catanduanes matapos lumabag sa mga probisyon ng Philippine Immigration Act of 1940. Pinangunahan ni Ginoong Gary C. Baltasar ng Bureau of Immigration ang operasyon katuwang ang iba pang mga law enforcement agencies na nagresulta sa pagkakadakip ng 2 lalaki at 1 babae habang abala sa kanilang pinagtatrabahuhan. Batay sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ang mga banyaga ay nagtatrabaho sa bansa nang walang kaukulang visa o working permit at ang kumpanyang kanilang pinaglilingkuran ay hindi autorisadong visa petitioner. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration ang 3 dayuhang habang isinasagawa ang masusing verifikasyon ng kanilang mga dokumento at pinaghahandaan ang kakulang deportation proceedings. Nagpaalala naman ang Bureau of Immigration sa mga dayuhang mamamayan na sumunod sa mga umiiral na batas sa imigrasyon ng Pilipinas upang maiwasan ang ganitong uri ng paglabag. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito Levendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Levendino. Sa tulong ng mabilis na koordinasyon at determinasyon, nasakol ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang isang robbery hold-up suspect sa Pasig City matapos ang isang matinding hot pursuit operation. Patrolwoman Mekamay Bahiwag, ibalita mo. Arestado ang isang suspect sa kasong robbery hold-up matapos ang 2 araw na hot pursuit operation na isinagawa ng pinagsamang pwersa ng mga tauhan ng Quezon City Police District bandang 11:40 ng madaling araw sa Base Oasis Condominium Phase 1, Marcos Highway, Barangay Santolan, Pasig City. Kinilala ng Kamuning Police Station 10 ang suspect na si alias Galo, 25 taong gulang at residente ng Barangay South Triangle, Quezon City. Batay sa ulat ng Kamuning Police Station 10, dakong 12:16 ng tanghali noong ika-4 ng Oktubre taong kasalukuyan, nagtungo ang suspect sa isang money changer sa Tomas Morato Avenue, Barangay South Triangle upang magtanong sa palitan ng 3,800 euros at $5,000. Matapos magkasundo sa halaga, lumabas umano ito sandali upang kausapin ang isang babaeng sinabing asawa niya. Ngunit pagbalik, sa halip na kunin ang pera sa bag, bigla nitong binunot ang isang baril, tinutukan ang teller at tinangay ang 500,000 pesos bago tumakas sakay ng Toyota Corolla. Agad namang iniulat ng teller ang pangyayari sa Police Station 10, dahilan upang magsagawa ng agarang follow-up operation ang pinagsamang pwersa ng Police Station 10, Criminal Investigation and Detection Unit, District Intelligence Division, District Anti-Carnapping Unit at iba pang operating units na nagresulta sa pagkakadakip ng nasabing suspect. Na-recover mula sa kanya ang 400,000 pesos cash, isang iPhone 12 Pro, isang Toyota Corolla at isang airsoft pistol na may magazine. Nakapiit ang akusado sa custodial facility ng istasyon at sasampahan ng kasong robbery hold-up.
at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN correspondent, Patroluman Mikami Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Muling nagbunga ang maigting na kampanya ng Philippine National Police matapos masamsamang tinatayang 850,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isang matagumpay na buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 sa Iloilo City. Patrolwoman Glidel Astrologo sa report. Nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 ang tinatayang 850,000 pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Quintinsalas, Haro, Iloilo City nito lamang ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Colonel Rizal de Caballero, Commander ng PIDEG SOU 6 ang operasyon, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at ang Iloilo City Police Station 3. Naaresto sa operasyon isang high-value individual na kinilala si alias Earl, 24 na taong gulang, may live-in partner at 2 anak at residente ng Barangay Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. Sa investigasyon, nakuha mula sa suspect ang 8 bulto ng hinihinalang shabu na nakasilid sa isang puting medyas na itinago niya sa kanyang bulsa. Bukod dito, nasamsam din ang 15,000 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 125 gramo ng suspected shabu ang nakumpiska mula sa suspect na may katumbas na standard drug price value na tinatayang 850,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya na ngayon ng Iloilo City Police Station 3 ang suspect para sa kaukulang disposisyon at naharap sa kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Isang paalala ito na sa likod ng bawat operasyon ay ang malasakit ng Philippine National Police para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Hindi na nakaiwas sa kamay ng batas ang isang wanted person mula sa Southern Leyte matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Quezon City sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness. Nakibalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong acts of lasciviousness sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Bandang 11:40 ng tanghali nang maresto ang akusado ng mga tauhan ng 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company kasama ang Holy Spirit Police Station 14, Quezon City Police District at NDIT Regional Intelligence Unit National Capital Region sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na may nirekomendang piyansa na 160,000 piso para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Holy Spirit Police Station 14 QCPD para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang ating kapulisan ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon para mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas upang maihatid ang hustisya sa kanilang mga naging biktima at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Isang high-value individual ang nahulog sa kamay ng batas matapos makumpiskahan ng mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Cebu City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judith Necanor. Hawak na ng kapulisan ng Cebu City ang isang high-value individual matapos itong mahulihan ng 850,000 na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad
sa sitio Buwaran, Barangay Sawang, Calero, Cebu City nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Captain Giancarlo M. Reyes, Officer in Charge ng Police Station 6 Cebu City Police Office, bandang alas 11:20 nang ikinasa ng kapulisan ng bypass operation na nagresulta sa pagka-aresto ng high-value individual na suspect na si alias Kua, 26 anyos, na residente ng City Olawis, Barangay Pasel, Cebu City. Nakumpiska mula sa suspect ang siyam na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 125.24 grams at 851,632 pesos na standard drug price, bypass money at belt bag. Samantala, kasulukuyang nasa kustodiya ng Police Station 6 Custodial Facility at maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. This station is strongly committed to upholding public safety and order within its area of responsibility in line with peace and security. God bless everyone. Makabagong pulis sa makabagong panahon, respetadong mamayan, disiplinadong kapulisan. Ang matagumpay na pagka-aresto ng suspect ay patunay ng Cebu City PNP na kanilang mas pinaigting na pagpapatupad ng batas upang panatilihing ligtas at payapa ang komunidad, alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief Philippine National Police. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Ticanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Kulungan ang bagsak ng lalaking top 5 most wanted person provincial level matapos itong mahuli ng kapulisan dahil sa kaso nitong statutory rape sa Molave, Zamboanga del Sur. Nagbabalita dyan si Patrolwoman Joyce Franco. Ang isang top 5 most wanted person provincial level sa kasong statutory rape sa isinagawang joint law enforcement operation ng Molave Municipal Police Station katuwang ang RIU-10 Lanao del Norte Provincial Intelligence Team sa Barangay Macugihon, Molave, Zamboanga del Sur. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong suspect na si alias Marlo, 26 na taong gulang, lalaki at residente ng Purok Piña, Barangay Macugihon, Molave. Ang suspect ay naharap sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Nasa kustodiya ng Molave MPS ang suspect para sa tamang disposisyon ng kaso. Patunay lamang na ang pambansang pulisya, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa agenda ng gobyerno na itaguyod ang kaayusan at kaligtasan ng publiko, kapayapaan at seguridad na magkaroon ng maunlad na isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. Isang lalaki ang arestado ng mga otoridad matapos mahulihan ng smuggled cigarettes na aabot sa 900,000 pisong halaga sa ikinasang operasyon ng Davao City. Narito ang report mula kay Patrolwoman Mariel May Dunkilag. Timbog ang isang 21 anyos na lalaki matapos mahuli sa akto ng pagbaba ng mga kahon ng smuggled cigarette mula sa isang minivan sa tabi ng kalsada ng Kilometer 11, Barangay sa Davao City, bandang alas 3:14 ng hapon nitong Oktubre 8 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Javier, residente ng Muslim Village, Barangay sa Davao City. Isinagawa ang pagkakaaresto ng mga tauhan ng Davao City Special Operations Group habang nagsasagawa ng monitoring at surveillance laban sa mga aktibidad na may kinalaman sa krimen sa nasabing barangay. Na-recover mula sa suspect ang 15 master cases ng smuggled cigarette na may tinatayang kabuang halaga na umaabot sa 900,000 pesos. Ang nasabing halaga ng nakumpiskang sigarilyo ay nagpapakita ng seryosong banta sa lokal na ekonomiya at kalusugan ng publiko. Lalo pat nilalabag nito ang Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law na naglalayong pigilan ang malawakang paggamit ng sigarilyo sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon sa packaging at distribusyon nito. Sa likod ng matagumpay na operasyon na ito, muling pinatunayan ng mga otoridad ng Davao City ang kanilang matibay na paninindigan laban sa iligal na kalakalan
kalakalan, lalo na sa mga smuggling na mga produktong nakakasama sa kalusugan ng publiko. Naway magsilbing babala ito sa lahat ng mga patuloy na lumalabag sa batas, na sa bawat kilos na taliwas sa tama, may kaakibat na pananagutan. Mula dito sa Rion 11, ako ay iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mariel Maydon Kilab, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Don Kilab. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng General Santos City PNP matapos sumiklab ang isang sunog sa barangay Tambler, General Santos City. Alamin ang iba pang detalye mula kay Patrolwoman Jovelyn Dudoso. Ang sunog ang naganap sa Purok Estela Maris, Barangay Tambler, General Santos City na agad naman ipinaalam ng isang concerned citizen sa himpilan ng pulisya. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng PNP General Santos City kasama ang duty investigator upang magbigay ng tulong sa lugar. Pagdating nila, nadatnan nila ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nagsasagawa ng pag-apula sa apoy. Batay sa ulat, nagsimula ang sunog dakong alas 3 ng hapon at tuluyang naapula bandang alas 4:20 ng hapon. Umabot sa 16 na stos ang tuluyang natupo. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasugatan o nasawi. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog at tinataya pa ang halaga ng pinsala. Binigyang diin ng PNP ang kanilang agarang aksyon sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Nagbigay sila ng tulong sa crowd control, traffic management at pagpigil sa anumang tangkang looting bilang bahagi ng kanilang tungkulin na magbigay proteksyon at serbisyo sa publiko. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dudoso, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dudoso. Bumagsak sa kamay ng batas ang isang street-level individual matapos maaresto sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Nasipit, Agusan del Norte. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jacqueline Cabiles. Arestado ang isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation ng Nasipit Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan ng PDEA Agusan del Norte Police Office sa Barangay 3, Poblasyon, Nasipit, Agusan del Norte. Kinilala ni Police Colonel April Marciang, Provincial Director ng Agusan del Norte Police Office, ang suspect na si alias Junjun, 42 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Camagong, Nasipit. Na-recover mula sa kanya ang hinihinalang shabu na may 3 at 8 gramo na nagkakahalaga ng 25,840 pesos. Ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang naunawaan niya bago dinala sa Nasipit Municipal Police Station para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Yang, patuloy ang mas pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga at hindi lamang ito laban ng pulisya kundi ng buong komunidad. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa illegal na droga sa lungsod. Nananawagan din sila sa publiko na makiisa at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jacqueline Cabiles, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabiles. Matagumpay na naresolba ng mga otoridad ang isang RIDO settlement o alitan sa pagitan ng dalawang pamilyang matagal nang may hidwaan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang report mula kay Patrolwoman Leonora Gawang. Matagumpay na naisagawa ang RIDO settlement sa pagitan ng dalawang pamilyang may alitan na ginanap sa Municipal Covered Court Pahamudin SJ Barm nito lamang 8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Naging katuwang ang mga kapulisan ng SJA sa naturang aktibidad na dinaluhan ng SJM Postbarm, MILG at 34th Infantry Battalion Philippine Army na naging saksi sa pag-aayos at pagkakasundo kaugnay ng RIDO sa pagitan ng dalawang pamilyang umano'y may hidwaan. Ang RIDO settlement ay isang mahalagang hakbang upang wakasan ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya at maiwasan ang karahasan sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng dialogo at traditional conflict resolution, nagkasundo ang magkabilang panig na tuldukan na ang kanilang hidwaan at mamuhay ng mapayapa. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga kinatawan ng bawat pamilya sa kapulisan sa kanilang ginampanang papel sa settlement process.
Samantala, tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy silang magbabantay upang mapanatili ang katahimikan sa lugar. Hinihikayat din nila ang iba pang komunidad na yakapin ang diwa ng Rido Settlement bilang isang epektibong paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 76 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melanchon Artates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Justin Mamolo mula sa PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.